Anumang oras ay maaaring tamaan ng Pilipinas ng iba't ibang natural hazard. Ngunit dahil sa ating mga dedikadong scientist at epektibong warnings, nagagawa nating ligtas at mas resilient ang ating pamayanan. Ang maghanda video na ito tungkol sa meteorological hazard ay tutulungan kang maintindihan ang thunderstorm and heavy rainfall warning system. Noong 2009, nakaranas ang Metro Manila at karatig na lugar ng malawakang pagbaha dulot ng malalakas na ulan na dala ng Bagyong Ondoy. Batay sa DOST Pag-asa, mahigit 6 na metrong lalim ng tubig dahil sa 12 oras na tuloy-tuloy na pag-ulan ang naranasan sa mga nabanggit na lugar. Ito ang dahilan na nagtulak sa ahensya upang bumuo ng isang rainfall warning system. May dalawa itong bahagi, ang thunderstorm warning system at ang heavy rainfall warning system. Unahin natin ang thunderstorm warning system. Kapag nababanggit ang thunderstorm, malimit na tanong ng ating kababayan tuwing may biglaang paglakas ng buhos ng ulan at matinding hampas ng hangin, ito ba ay dala ng isang bagyo? Ang sagot, hindi. Ang mga biglaang pagbuhos ng malalakas na ulan ay dala lang ng isang localized thunderstorm. Ang thunderstorm ay isang local weather system na may sukat na 5 hanggang 20 kilometro ang laki at tumatagal ng hanggang 2 oras. May 3 yugto ang ebolusyon ng thunderstorm. Ang unang yugto ay tinatawag na cumulus stage kung saan ang mga cumulus clouds ay patuloy na lumalaki pataas dahil sa dami ng moist air na inaangat sa ulap. Hanggang makarating ito sa mature stage, kung saan nararanasan ang malalakas na pagulan, magkidlat at kulog, malakas na bugso ng hangin at paminsan-minsang may hail o buhawi. Kapag naibuhos na ng thunderstorm cloud ang lahat ng ulan nito, tutungo na sa ikatlong yugto na tinatawag na dissipating stage, kung saan unti-unting humihina ang pag-ulan hanggang sa matapos ito. Bagamat sandali lamang ay tinatagal ng isang thunderstorm, maaari pa rin itong makapaminsala at makapagdulot ng pagbaha. Isang halimbawa nito ay ang naganap na thunderstorm na nagdulot ng mabigat na trapiko sa Kamaynilaan at bahang umabot na hanggang baywang sa mga kalsada ng E. Rodriguez at G. Araneta sa Quezon City. Noong 2021 naman, may naganap na trahedya sa Katmon, Cebu dahil sa biglaang pagtaas at malakas na pag-agos ng tubig sa ilog dahil sa thunderstorm sa tuktok ng Tinogban Falls. May pagkakataon na ang isang thunderstorm ay nagiging severe kapag malakas ang buhos ng ulan, may malalakas na bugso ng hangin at matinding kidlat na kadalas ay tumatagal ng 30 minuto. Malaki rin ang posibilidad na magkakaroon ng hail, buhawi at downburst. Isang halimbawa nito ay ang downburst na nangyari noong June 2022 sa Santa Cruz, Maynila. Ang downburst ay ang napakalakas na hangin na mula sa severe thunderstorm cloud. Maikukumpara ang lakas nito sa hangin ng bagyo o buhawi na pwedeng makapagpagalaw ng tricycle at makapagpatumba ng puno. Dahil sa kakibot nitong dami ng buhos ng ulan, nagkakaroon ng zero visibility na nagiging sanhi ng pinsala. Dahil dito, binuo ng DOST Pag-asa ang thunderstorm warning system. Ang thunderstorm warning ay nahati sa 3 level. Una ay ang thunderstorm information kung saan maliit ang tsansa na may mabuong thunderstorm sa loob ng 12 oras. Ang ikalawa naman ay ang thunderstorm watch kung saan mataas ang tsansa na may mabuong thunderstorm sa loob ng 12 oras. Maaari pa rin magkaroon ng outdoor activities, ngunit paghandaan ang posibleng thunderstorm. Ang thunderstorm information at thunderstorm watch ay inilalabas tuwing alas 10 ng umaga at alas 10 ng gabi. Ang ikatlong level naman ay ang thunderstorm advisory, kung saan may nakikitang thunderstorm base sa radar at satellite na maaaring makaapekto sa isang lugar. Ang isang thunderstorm advisory ay tumatagal ng 2 oras. Ngunit ito ay ina-update kung kinakailangan dahil sa bilis ng development ng isang thunderstorm. Samantala,
naglalabas ng final thunderstorm advisory kapag wala nang makikitang thunderstorm na maaaring makaapekto sa isang lugar. Sa anong yugto ng thunderstorm nararanasan ng malalakas na ulan at mas malakas na hangin na may kulog at kitlat? Letter A, cumulus stage. Letter B, mature stage. Letter C, dissipating stage. O letter D, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter B, mature stage. Ang ikalawang bahagi ng rainfall warning system ay ang heavy rainfall warning. Ang heavy rainfall warning ay inilalabas kapag may inaasahang patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan na maaaring magdulot ng malawakang panganib na dulot ng synoptic weather system. Ang mga synoptic weather system na nagdudulot ng heavy rainfall sa Pilipinas ay ang tropical cyclone o bagyo, habagat, amihan, tail end of a cold front, shear line, low pressure area, at intertropical convergence zone o ITCZ. Ang labis na pagulan ay may kaakibat na epekto sa bansa gaya ng pagbaha, pagguho ng lupa, pinsala sa agrikultura at infrastruktura at kanselasyon ng mga biyahe. Maaari rin itong makapahamak sa buhay ng tao, hayop. Isang halimbawa ng heavy rainfall na dulot ng habagat ay ang nangyari noong July 2021 kung saan mahigit 45,000 katao ang dinala sa mga evacuation center sa mga rehiyon ng Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Matatanda ang hinagupit din ng Bagyong Pablo. Noong December 2012, ang maraming lalawigan sa bansa, lalong-lalo na sa Mindanao. Ang malalakas na pag-ulan at kaakibat nitong impacts ay nakaapekto sa mahigit 6.2 milyong katao habang 36.95 billion pesos naman ang halaga ng pinsala. Ang susunod ay ang iba't ibang level ng color-coded heavy rainfall warnings. Tandaan na magkakaiba ang threshold ng bawat warning sa bawat rehiyon at probinsya ng Pilipinas. Ang rainfall advisory ay inilalabas kapag moderate to at times heavy rains ang maaaring asahan. Ito ang pinakamaliit na panganib sa lahat ng level. Ang yellow rainfall warning ay tinataas kapag ang lakas ng ulan ay posibleng magpabaha sa mga lugar na malapit sa ilog o sapa. Sa warning na ito, community awareness ang kailangan. Maging mapagmatsyag o alerto sa malakas na pag-ulan na mangyayari pa lamang sa loob ng 3 oras. Ito ay maaaring magtuloy-tuloy. Inaabisuhan ng publiko na antabayanan ang latest weather updates at advisories na ipapalabas ng DOST Pag-asa at maghanda na ng mga pangunahing pangangailangan para sa paglikas. Ang orange rainfall warning ay tinataas kapag ang lakas ng ulan ay inaasahang magpabaha at maaaring magsanhi ng landslide sa ilang lugar. Sa warning ito, community preparedness ang kailangan. Maging handa sa posibleng paglikas dahil ang pagbaha ay nakaalarma na. Inaabisuhan ng publiko na manatiling nakatutok sa mga advisory na ilalabas ng DOST Pag-asa kada 3 oras at maghanda sa posibleng paglikas. Dalhin ang mga emergency kit kapag lilikas na. Red rainfall warning naman ang itinataas kapag ang lakas ng ulan ay nagdudulot ng matindi at malawakang pagbaha at pagguho ng lupa sa landslide-prone areas. Marami na ring kalsada ang hindi maaaring madaanan. Sa warning na ito, community response ang kinakailangan. Manatiling nakatutok sa mga update ng DOST Pag-asa. Sundin ang abiso ng LGU kung kinakailangan lumikas sa matataas na lugar at designated evacuation center sa inyong komunidad. Anumang oras ay pwedeng mag-issue ng heavy rainfall warning, habang tuwing 3 oras naman ay naglalabas ng update sa mga color code rainfall warning. Naglalabas din ng termination of heavy rainfall warning kapag humihina na ang pag-ulan. Ibig sabihin nito, humihina na din ang impact nito na dala ng mga synoptic weather system sa mga apektadong lugar. Manatiling updated sa latest advisories at bulletin sa website, official Facebook page, at Twitter account ng DOST Pag-asa.
Taon-taon nakararanas ang ating bansa ng pagbaha at pagguho ng lupa na sumusubok sa ating kahandaan sa matinding pag-ulan. Tunay ngang mapanganib at mapangasala ang labis na pag-ulan at kidlat-kulog. Ang patuloy na pagsubaybay sa thunderstorm at heavy rainfall warning system ng DOST Pag-asa at ang angkop na paghahanda sa mga mapanganib kaakibat ng mga weather systems na ito ang ating magiging sandata sa pagiging isang empowered, ligtas at disaster resilient na Pilipinas. That's it! Ang pananatiling ligtas at resilient ng ating komunidad ay nakasalalay sa ating pagiging alerto at sa aksyong akma sa mga babala mula sa ating mga eksperto. Mula sa amin, tayo'y maghanda para sa ligtas na Pilipinas.